Irish, ano ang sitwasyon ngayon dyan sa Bogos City at hanggang kailan naman mananatili sa mga kalsada itong mga kababayan natin sa Medellin? Sa ngayon, patuloy pang pinag-uusapan ng Pangulo kasama ang mga kausap niya dito sa atin lungsod na kung kailan talaga o hanggang kailan mananatili dito ang ating mga kababayan dahil nga kahit ang mga evacuation center ay hindi din pwedeng matirahan ng ating mga kababayan na apektado ng lindol. Siyempre, likas sa ating mga Pilipino ang bumabangon sa anumang uri ng trahedya. Ngunit ang mga residente dito ay talagang struggle sila, lalo na't malaki ang pinsala sa kanilang mga ari-arian. Sa bayan ng Medellin, marami ang hindi pa bumabalik sa kanilang mga bahay at mas pinili sa ngayon ang matulog sa gilid ng kalsada. Sa panayam natin kay Medellin Mayor Edwin Salimbangon, sinabi nito na napinsala rin ang kanilang evacuation center kaya wala silang ibang pwedeng paglagakan sa mga residente. Nag-crack po na mga evacuation center so hindi pwede mapuyan dito. So mga tao daragin sa prindahan mo nanawag na ko ang taga-DWD ni Director Lucero nga magpadaas lang ng mga tents. Aniya natatakot kasi ang mga residente na tuluyang magiba ang kanilang mga tirahan sakaling magkaroon ng mga pagyanig pa. Sa ngayon nananawagan ang alkalde ng karagdagang supplies ng pagkain at maiinom para sa mga residente at mga tent para pansamantalang matuluyan ng mga taga-Medellin. In fact, karon ang mga tao na panatong sa dapin kay madlok mo sulod balik silang balay kay tusok magayo ang aftershock. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang search and rescue operation sa Bogos City at Karatig Lungsod. Mayroong 6 na K9 unit ng Philippine Coast Guard ang nakarating na at tumulong na sa isinasagawang paghahanap sa mga biktima sa mga bumagsak na gusali. Nakarating na rin dito sa Bogos City ang 2 portable water desalinator na magsusupply ng malinis na tubig dahil sa nasira ang pipeline dahil sa lindol. At mayroon na rin genset sa magtatabing bayan para sa mga nangangailangang mag-charge. Lain mga genset na nagpa-andamig genset nasa mga amigo na mo nga nagpada para mapagamit silang genset para sa ilang power charging. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ngayong araw ay inaasahang darating ang 2,000 food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay nakataas na ang seguridad dito sa Bogos City dahil nga sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kasalukuyang nandito na nga ang ating Pangulo at tinatalakay nila ang bilang ng mga pamilyang kailangang tulungan at ang mga pangunahing pangangailangang dapat matugunan dito sa Bugo at sa mga karatig lungsod, lalo na doon sa bandang Medellin, San Remigio at Daan Bantayan. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Irish Madelo.